Ito ay 700 taong gulang na abandonadong pabrika ng risotto sa Italia na dating pag-aari ng pamilya Gario. Nabigyan ng basbas ni Papa Francisco sina Luigi at Maria para sa ika-50 anibersaryo ng kasal nila at naging pari sa Europa ang kanilang anak na lalaki. At susuriin natin ang buong ari-arian na ito at ang kanilang bahay ngayon. Kaya tara na sa isang epic na pakikipagsapalaran. Ito siguro ang pinakakakaibang abandonadong lugar na napuntahan namin ngayong taon. May nakatagong palasyo sa loob ng rice factory na ito. Habang lumilipat kami sa bawat kwarto at sinusuri ang mga liham, tala at papeles na iniwan, unti-unti naming nakilala kung sino ang mga tumira rito. Nagsimula ang kwento mahigit isang siglo na ang lumipas. Ang unang generation ay nabuhay sa production ng bigas at matapos ang digmaan, lumago ang maliit nilang negosyo at naging kilalang gilingan ng Carnaroli Rice. Habang umuunlad ang negosyo, nagtayo ang pamilya ng pribadong palasyo sa pabrika. Ang mga silid ay puno pa rin ng magagarang kasangkapan, mga relihiyosong gamit, tambak ng mga dokumento, at mga pang-araw-araw na gamit na ginamit nila hanggang sa huli. Noong 1970 sumikat ang pamilya at tumibay ang kanilang pananampalataya. Madalas silang bisitahin ng isang obispo na nagiiwan ng sulat kamay na tala na nananatili hanggang ngayon. Sa mga sumunod na dekada, ipinagpatuloy ng susunod na generation ang pagpapatakbo ng gilingan. Habang namumuhay ng simple at tapat, naging pari kalaunan ng kanilang anak na lalaki, isang bagay na labis nilang ipinagmamalaki. Pero noong kalagitnaan ng 2000 is tumigil ang lahat. Pumanaw ang ina ng pamilya, nagsara ang gilingan at wala nang bumalik. Sumama sa aming paglalakbay sa kakaibang lugar at hayaang ibahagi ng mga natagpuang dokumento ang kwento ng pamilyang ito. Welcome back sa Bros of Decay. Ako si Leslie, kasama si Luke sa camera. Kamusta at welcome pabalik sa Italia para sa panibagong astig na adventure. Sa tingin ko, nung nakita namin ito, sobrang nagulat ako dahil may napakalaking pabrika dito. Sa loob ng pabrika, matatagpuan ang dating bahay ng pamilyang Gario. Gaano na ba katagal tayong naghahanap ng bahay sa loob? Una, yung pasukan muna ang hinahanap natin, syempre, at inabot tayo ng mga 1 hanggang 2 oras doon. Tapos yung bahay, Mas malaki pang pabrika. Malamang nakita mo na ito sa drone footage. itong lugar na to ay nandito na ng 700 taon. Hindi ko nga maisip yon. Kaya dito makikita natin, minsan ilog ito. Oo. Sa tingin ko may sluice o dam sa likod na binubuksan para dumaloy ang tubig dito. At ito ay dumadaloy papunta sa mga gear, sa hydro system ng pabrika. At dito nila pinapagana ang lahat ng makina sa loob. Look, 20 euros. Kung tatalon ka rito kahit kaunti, Salamat. Mas gusto ko ng huwag na lang kaysa makakain ng bacteria or mga parasite. Hindi, salamat. Sa palagay ko, mamamatay ka sa loob ng 1 linggo kung tatalon ka ron. kunin niyo mga pare. Tingnan ang transcript. Hindi ko sisirain ang sorpresa pero may buhay sa tubig dito. Oo, kaya makikita mo na ang pabrika na ito ay naibalik at na-renovate sa loob ng maraming taon. Ito ang dating uri ng simento na meron ako at pagkatapos ay nilagyan ko ito ng aspalto sa ibabaw. Kaya ang lugar na ito ay naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon hanggang henerasyon. Oh, mag-ingat ka. Matarik at delikado ang tunnel na ito. Oo, may mga butas din dito, sa tingin ko. Pwede mo bang liwanagan para sa akin? Oo, ayan, nandyan ang buhay. Oo, may buhay dito sa lugar na to. Yan ang gusto naming ipakita sa inyo. Sige, ayos ka lang. Lahat ng ayaw sa madugong eksena. Huwag munang manood ngayon. Kasi may literal na patay na isda. Oo, at galing ito dito. Oo, Nakakatakot na katapusan. itong mga isda. Literal na dinala sila dito ng ilog na minsang umaagos. At pagkatapos ay hindi na sila muling nakalabas. Talagang katapusan. Sige, pasok tayo sa pabrika ko. Nakakadiri ang itsura. Kahit isipin ko lang, kinikilabutan na ako. Oo. Sige, tingnan natin kung kaya natin to. Ito lang ang tanging daan papasok sa lugar na to. Sige,
Sa tingin ko, pasok na tayo, tama. Oo, tingnan natin. Ibig kong sabihin, kadalasan hindi naman kami nagfi-film sa pabrika kasi iniisip namin na ang kasaysayan ay nasa mga bahay lang. Pero iba ito. Dahil mayroong buong bahay na parang villa na nakakabit dito at ang mismong pabrika ay may 700 taon na. Kaya talagang kakaiba ito. May ilang kwarto at ang pabrika pero magpo-focus tayo sa tirahan. Oo, kaya kung ano ang nakikita mo dito ay isang napakakawili-wiling bahagi ng pabrika. Dati itong hydro system, kaya dito umiikot ang isang gear. At dito sa malaking silindro na ito, may sinturon na nakakabit. At gano'n nila pinapatakbo ang buong pabrika. Kung tama ako, huwag mo akong i-quote dyan. Meron bang isang bagay dito? Wala. Mga sanga lang ang kailangan ko. Ito ay para kunin ang palay at ilagay sa mga truck at lahat ng iyon. Karamihan sa mga kwarto ay ganito. Oh, Isa lang itong conveyor belt. medyo interesante yan. Mukhang napakatandang conveyor belt. Lumang sistema Mga kahoy na tabla. na ginagamit nila. Napansin din namin na parang pininturahan ang mga pader noon. Pero hindi kami sigurado kung ito ay mukhang presko o hindi mo rin iniisip na ganoon. Hindi ko naisip. Mukhang asul lang talaga. Ang gusaling ito ay napakalaki. Look, napakalaki. Sige, tara pa tayo. Pasok tayo sa property na ito. Dito ka makakapasok sa courtyard ng pabrika, ngunit maliit lang ito na bahagi ng property. Dahil dati itong buong baryo, at malamang dito rin nakatira lahat ng mga manggagawa noon. Sige, tingnan mo. Susubukan kong buksan ito. Matagal-tagal na rin mula nang nabuksan ito. Grabe ang lupang ito. Grabe, tingnan mo yun. Kaya ayun, sa kung ano ang kinukunan ni Luke ngayon, puro mga tirahan yon at lahat ng nasa gilid na to. Dito bahagi ng pabrika, pati na rin yung nandoon sa taas. Talagang interesante yung tore na yan. Mukhang ang buong lugar na ito ay parang naging isang uri ng kuta noong unang panahon. Mas mukha itong isang pinatibay na kuta kaysa sa isang pabrika talaga. Naniniwala akong noong gitnang panahon, isa na itong pabrika ng bigas o risotto. Iba talaga ang estilo nila noon. Nagtatrabaho sila kasama ng mga magsasaka at mga kasama sa bukid. Kailangan nilang protektahan ang sarili laban sa pagsamsam at iba pa. Kaya, at ngayon, isa na lang itong abandonadong pabrika. Kaya tara, dumaan muna tayo dito sandali. Bago namin ipakita sa inyo ang tirahan nila, gusto muna naming ipakita sa inyo ng kaunti pa tungkol sa pabrika nila at lahat ng nasa paligid ng bahagi ng ari-arian na iyon. Makikita nyo na puro kwarto pagkatapos ng kwarto. Isa talaga itong maze. Sigurado ka bang dapat itong umakyat doon? Tama ka, hindi totoo yon. Dito mo makikita kung gaano kagulo. Parang maze. Ito na yon. Gusto ko kung paano nila dinisenyo ang palasyong ito. Isa itong palasyo at pabrika. Mukha talaga siyang palasyo. Heto na tayo paakyat. Bawal manigarilyo. Ito ang kwarto. Tingnan mo. Wow, ang galing naman yan. Marami pa ring makina rito. Ito ang control panel Ang operating panel. at lahat ng mga shift at iba pa. Hindi ko alam kung para saan ang lahat ng bagay dito, pero malamang ay para lang iproseso ang lahat ng bigas na dumadaan sa pabrikang ito. Sa isang punto, gusto kong tingnan ang mga ito sandali. Parang malalaking silindro sila at di ko alam kung para saan ang gamit. Hindi rin, ako rin. Medyo lampas na ito sa kaalaman ko. Pero naiisip mo ba kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho dito sa pabrika noong araw? Nagbigay sila ng risotto hindi lang para sa lugar na ito, kundi para sa buong hilagang Italia at pati na rin sa mga rehiyon sa paligid ng Europa at sa buong mundo. Napakalaki ng pabrika ng risotto dito. Marahil isa sa pinakamalalaki sa lugar na ito sa loob ng maraming siglo at ngayon ay iniwan na lang.
Kaya ang nakakatuwang bahagi tungkol sa lugar na ito ay iyon. Kapag naglalakad ka dito mula sa pabrika, dahan-dahan ngunit tiyak na papasok ka sa isang mas opisina na lugar. At kapag naglakad ka pa doon, literal kang papasok sa bahay ng pamilya Garyo na nakatira mismo sa pabrika. Tingnan muna natin dito. Siguro sa tingin ko, ito ay parang isang administratibong opisina. Reception area. Oo, inilagay lang nila. Lahat ng kanilang Mga dokumento. kaya naiwan pa rin dito. Oo, hindi naman masyadong interesante. Pero oo, literal na lahat ng gamit mula sa negosyo nila ay naiwan pa rin dito. Ang nakakalito para sa akin ay kung paano ang isang lugar na matagal nang nag-ooperate ay bigla na lang mababaliwala at mapapabayaan sa isang punto. Kung ano ito, hindi namin alam. Oh, pero nagiging medyo mas residential na ito. Nagsisimula ng makakita ng ilang mga kasangkapan. Mga upuang opisina. Isang ihawan, oo. At dito naman, isang sirang hagdanan. At nalaman din namin ang maraming kasaysayan ng lugar na ito sa pamamagitan ng mga pintuang ito. Uy. Ano? Ha? Evolusyon ng Italiano. Muling evolusyon, muling Muling, evolusyon. sa tingin ko, ito ay laro lang ng mga salita. Tingnan mo yan! Ang galing niyan. Ayaw mo bang ilagay yan sa pader ng kusina mo? Disenyo sa lipunang Italiano noong dekada 80. Wow, pati na rin ito. 1,983. Oo. Museo ng Modernong Sining, San Francisco. Astig talaga. At ito ay isang bahagi ng kasaysayan tungkol sa palasyo at pati na rin sa pabrika. Nagsimula ito noong Nobyembre 6, 1196. Oo. Ang lugar na ito ay may napakahabang kasaysayan. Oo. Parang kasaysayan bago pa man na itatag ang mga bansa. Kalendaryo Aleman. Wow! Pero may kaunting Italyano rin dito. Hindi ko alam. Sige, pero yung Aleman. Minsan may nababasa ako kasi nasa hilaga tayo ng Italia sa tingin ko. At pwede ring Swiss, Aleman. Siyempre. Oo, ito ay isang opisina ng isang espasyo. Pero Hintay. hintay, taga Hades ka pala. Nandito ang mga litrato. Oo, tama. Ang pabrika noong kasagsagan nito. Wow, ito yung tore na yon. Oo, pero tingnan mo kung gaano kalaki ang lugar. Dito lang tayo tumitingin sa may looban na ito. Yun na yon, pero may buong bayan na nakakabit dito. Oh. Grabe. And ito ay isa pang pananaw. Sa tingin ko, ito ang pangunahing bahagi ng ari-arian. Siguradong Tingnan mo, may orasan pa nga doon. Wow. Ipapakita namin sa inyo, gaya ng drone shots. Pati na rin ang mga kabayo na may karwahe noong unang panahon. ang astig talaga. Wow. At lahat ng risotto ay nandito sa likod. Ha. Agosto 2018. Yan ang huling petsa. Medyo gabi na rin. Oo, 7 taon pa lang ang nakalipas. Oo. Ang wild nun. Oh, Mukha siyang mas luma. Titingnan ko muna ang mga larawan. Di ko alam kung ano ito, pero baka nasa pabrika. oo. Naglalagay sila ng risotto sa mga bagyan. Oh. Sinasala nila ito, sa palagay ko. Oh. May isa pa doon. Pwede mo ring tingnan. O mag-ingat ka. Ayos lang ako. Oh, yung bahagi ng pabrika. Uy, yan yung palapag nakakakita lang natin. Oo, sigurado ako. Wow, ang astig nito. Sige. Isang kakaibang libro. Oh, ito ba ay parang kalendaryo? Nakalagay dito kalendro mula sa pulisya. Kalendaryo. Sige. Kawili-wili. Oh, hindi ko talaga maintindihan kung ano to. Parang propaganda ulit para sa pulis noong dekada 70 na pinapalabas silang parang superhero. Oh, parang Indiana Jones, James Bond, or Assassin's Creed. Oh. Ha. Ang galing. Oo, pasok tayo sa residential na bahagi. Uy, may wheelchair pa dito na nakahiga. Oh. Hindi ba marami tayong nakitang gamit medical kahapon? Tama yan. Oo, mga medical na dokumento at mga graphic na larawan na hindi natin ipapakita. Malamang hindi. Hindi. Pero si Luigi at Mario, naniniwala akong si Mario ay pumanaw na. Hindi, pasensya na.
Si Mario ay bata at malamang buhay pa. Oo, si Maria o si Luigi ay malamang may sakit. Itong kwartong ito, Tingnan mo yon. Yan ang dahilan kung bakit tayo pumunta. Oo, hindi kami makapaniwala na nandito ito. Matagal namin itong hinanap. oo, may nakuha kaming information, parang may litrato kami at nagtataka kami, nandito ba talaga ito? Mukhang kumpletong pabrika ito. Oo. Hindi ko kailanman naisip kahit sa 1,000,000 taon na may kwarto na ganito sa isang lugar na ganito. Ang sarap ng pakiramdam sa kwartong ito. May arko pa ang kisame nito. Oo. Tingnan mo yan. At may kaunting amag. Oo, at pagkabulok sa pangkalahatan. Alam mo, Oo. kahit ganon, mahal ko pa rin ang lugar na ito. Oo, astig ang upuang to. Oo, teka. Ilang beses na ba nating nakita ang upuang to dito sa Italia? Maraming beses na. Ilagay mo ang ulo ng leon dito. Oo nga. Para ba yan kay Florence? Oo, simbolo yan ng Florence. Oo, Florence, Toscana. Gusto ko ang upuang to. Naalala ko si Cleopatra. Cleopatra. Oo. Paano naman? Ng, panahon ng mga Ehipsyo. Oo. Ewan ko kung bakit, pero naaalala ko lang yon dahil doon. Gustong gusto ko talaga sila. Oo, ang gaganda nila. Sobrang astig nila. Makikita rin natin dito ang mga unang larawan. Oo. Mukhang ito ay mula pa nung panahon ng digmaan. Maaaring larawan ito ni Luigi. Hindi lang kami sigurado. Hindi. Ay, gusto ko to. Tignan mo. Oo nga, ang cute niyan. Yan ba yon? Yan ba? Mukha bang si Mario yan? Hindi. Mamaya namin ipapakita ang mga larawan ni Mario. At ito pa, ang diploma. O panoorin mo. Para rin ito kay Pierluigi Gario. Siya ang ama ng pamilya at nakakuha sila ng diploma para sa... Wala akong ideya. Wala talaga akong ideya. Oh, ito rin ay interesante. Galing sila sa Kenya, di ba? Alam ko galing Kenya ang card na ito. Nag-iisip kami na baka galing ito kay Mario nung nag-eebanghelyo siya. Siguro nga. Oo. Heto, meron na naman tayo isa pa. Oh, ito yung nagsasabi. Ito ang pagbati mula kay Papa Francisco para kina Luigi at Anne Maria, ang ama at ina ni Mario. Ika-50 anibersaryo ng kasal nila. Tama? Oo, at pinirmahan pa mismo ng Papa at lahat. Maganda. Ang dati nating Papa. Wow, at parang larawan ito. Mukha nga siyang Mario. Oo, mukha nga siyang siya, pero sigurado akong mas matanda na ang larawang ito kaysa sa panahon niya. Oo, baka pamangkin niya o kamag-anak. Hindi natin alam. Oo. Ang ganda ng mga upuang ito, astig talaga sila. Oo, malalaki sila, maganda ang pagkakaukit. Tingnan mo sila. May florera ring natatapakan natin. Oo, malamang maganda rin yun, gawa sa ginto. Hindi totoong ginto. Oo ha? Punong-puno ng magagandang bagay ang bahay na ito. Lebra at Cam mula sa Milano. Bihira kang makakita ng Italianong piano. Di ko alam bakit. Na medyo kakaiba dahil sila naman ang naglatag ng pundasyon ng, kumbaga, classical na teorya ng musika at iba pa. At pagkatapos, hindi sila gumagawa ng mga piano. Ibig kong sabihin, gumagawa sila ng mga piano, pero hindi mo sila madalas makita. Hindi, off. Oh, siguro kaya ganun. Ha, kasi kadalasan, ang mga Pranses na piano ay nananatiling nakaka-tune kahit matagal na. Oh, Oo, tingnan mo yung mga magagandang larawan dito sa taas. Wow! Sa palagay ko, nagkaroon sila ng higit sa isang anak noon. Ito si Mario. Oh. umupo siya sa upuan, nakahiga ang bata sa upuan dito. Diyos ko! Tingnan mo yan. Itong maliit dito. Amir ba yun? Mga alaala, Diyos ko, ang cute naman yan. May iba pang gamit sa dingding. Luma na ang salamin na yan. Makikita mo ang lead work dito. Siguro huling bahagi ng ika-19 na siglo. Oh, Oh, siguradong sigurado. Malaking sofa rin dito. Napakaganda. Lahat ng mga kasangkapan dito ay magkakatugma na talagang maganda. Nakita namin ito. Oo, pero hindi talaga namin maintindihan. Hindi. At may ilang mga relihiyosong bagay din. relihiyosong video home system tape. Oh. Ano yun? Wala akong alam. Hindi, wala akong alam.
Mas maraming larawan at alaala doon. Isang bagay na sinusubukan kong intindihin ay kung ano ang nangyari sa huli sa lugar na ito. Dahil bata pa ang itsura ni Mario at bago pa ang mga larawang ito. Malamang pari pa rin siya, hindi siya probe, pari siya at nagtatrabaho pa rin siya sa kung saan. Pero ito ba ay parang maagang larawan ni Mario? Sigurado akong masyadong luma na ito para sa larawan ni Mario sa litratong ito. Pero siguradong siya talaga ito. Oh. Ito at ito. Oh, oo. Oo. At pagkatapos yung kwarto, ilang upuan pa dito. Mga katulad din. Oh, tingnan mo dito sa pader. Isa pang pari o kardinal. Hindi. Parang mas kardinal yan. Napaka-interesanteng kwarto. Tingnan mo. Oo. Isang beses pa. Tingnan mo ang kisame. At paalala lang, nakatayo pa rin tayo sa loob ng pabrika. Oh. Sa isang malaking pabrika, kitang-kita natin lahat. Tara, pasok pa tayo. Sasabihin ko, siguro ito na itong bungkos. Oo nga. At nahanap din namin ito. Galing ito noong 1967. At ito ay isang bungkos lang ng mga papeles sa accounting. Oh. Yun na yun. Oh, astig tingnan pag may mata sa paligid. Gustong gusto ko talaga ang mga aklat ng Boundar. Oo. Oo nga ha. Nakita rin namin ito pero sa kasamaang palad. Hindi ito kanila. Hindi ito ang kanilang tatak? Gawa rin ito sa isang pabrikang kagaya nito. Hindi. Oo, ang astig talaga. Ito ang pasilyo ng lugar. Oo. Oo. Halos parang palasyo na ito. Ganun ito kalaki. Pero hindi namin ipapakita sa inyo lahat ng mga kwarto gaya ng sinabi namin kanina dahil makikita nyo mamaya kung ano ang kalagayan ng mga kwarto. At dito, meron tayong napaka-cute na chandelier. Oo. May rosas sa loob. Oo, ang cute din talaga niya sa ibabaw doon. Oh, gusto ko ito. At pagkatapos, ang mismong pasilyo. May mga dokumentong nakakalat sa sahig. Gusto kong ipakita saglit yung exercise bike sa gilid. Oo. Nakakita ka na ba ng ganyan? Oh, syempre. Pero hindi pa sa totoong buhay. Parang hindi pa nga nagamit iyon. Nandyan pa yung balot. Oo nga, Para saan nga ba ito? Sa totoo lang? para ito sa titan o ehersisyo. Oo, incline. O ano nga ba tawag dun? Oo, sige. Gusto naming ipakita sa inyo ang kwartong ito dahil may nakita kaming mga kakaibang larawan dito. Gaya ng nabanggit ko, ganito ang kalagayan ng halos buong bahay, maliban sa ilang astig na kwarto, na ipapakita namin sa inyo mamaya. Kaya huwag ninyong skip ang video na ito. Magiging sobrang astig ito at tingnan ninyo, mas pinapaganda pa ng suot ko ang lahat kaysa dati. Ito ang orihinal na bros ng DK na merchandise at hindi mo pa ito suot ngayon, kaya pumunta ka na sa link na iyon. Ha? Hindi, lahat ng tao. Ito ang best na paraan para suportahan ang channel. Kami mismo ang gumagawa ng merchandise at mahal namin ang paggawa ng videos na ito. Kaya kung gusto mo kaming bigyan ng kasiyahan, pumunta ka sa website, tingnan mo kung may magugustuhan ka. At oo, suportahan mo lang kami. Ito ang pinakamagandang paraan para suportahan ang channel. Anong nakita natin? Si Luke kahapon. Wala naman. May mga astig na larawan. Gusto ko talaga itong isa. Oo nga, tingin ko ito ay sa harap ng Santiago de Compostela sa Espanya. Oo, sa Santiago. Pero oo, ito lang yung kwarto kung saan namin nahanap karamihan ng mga dokumento at pananaliksik. Dito mismo. Makikita mo, astig ito. Tingnan mo, Oo. akala namin si Luigi ang nakatayo sa harap ng pabrika. Oo. At iyon ang litrato ni Mario kasama ang isang pari o obispo. Oo nga. May suot na relo. Ipinapakita ang kanyang relo. Yung isang lalaki mukhang hindi natuwa doon. Haha. Maaaring ito ay galing sa kanyang komunyon. Oo, mukhang ganun nga. Isa pang litrato. Oo, magkasama ang pamilya. Napakaganda. Anong taon ang pinag-uusapan natin? Wala. Maraming alak. Naniniwala akong sa drawer dito sa ilalim. Meron pa rin natitira. Ito. Oo. Maraming tao na hindi namin kilala. Hindi namin matukoy kung sino sila. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang laki ng lupang ito, siguradong maraming tao ang nakatira dito. Oo. Ito, nakita ko na ito dati, si Mario ito. Oh. Wow, oo. Nakakalungkot ang kalagayan ng lugar, pero may isa pa dito.
Ang ganda. Oh, Pwede ba tayong tumingin sa labas dito sandali? Oo, syempre. Gusto ko lang magpatuloy. Pasensya na sa abala. Tingnan mo. Ayos lang. Sa tingin ko, ito ang harapang pasukan ng lugar. Dito ka pumasok. Mukha pa rin itong pabrika. Oh, pero marami talagang bulok dito. Oh, hindi madaanan. Oh. Ipakita natin sa iyo ang mga kawili-wiling kwarto ng property na ito. Oh, ito ang harapan. Pintuan ng pasukan. Si Luigi ba ito? Sigurado ka? Pwede o pwede hindi. Ibig kong sabihin, kamukha niya yung lalaki sa litrato na nakatayo sa malayo. Oo nga, ha? Sige. May built-in akong cabinet dito at gusto ko ang pinto nito. Gusto ko rin yung salamin nito. Ang ganda. Walang laman sa loob. Nakakatuwa. Meron pa ulit sa gilid. Ha, wow. May collection ng mga bato. Ha, arkeolohikal na koleksyon ng mga bato. Pagkatapos, dadaan ka sa kortina papuntang pasilyo. Oh, maraming gamit sa bahay. Oh, sige lang. Oh, Oh, may mga maliliit na pinta dito. Hindi. oh wow, sobrang kupas na nila. Oh, dati itong mga bulaklak sa beranda o tanawin. Oh, Ha? pero ang hallway na to ay sobrang astig. Oo. Yung arko doon, mga kortina, at tapos may tapiserya pa. Oh, Talagang maganda. May isang tapiserya dito sa pader. Wow, ang mga babae sa lawa. Pinagmamasdan siya ng mga tao habang may dalang banga sa kanyang ulo. Oh. Napakagandang tanawin nito. Parang Italia ang ipinapakita rito. Oh. May magandang upuan din dito sa hali. Nung una akong pumasok sa bahay, akala ko totoo ito. Oo nga, nakuha mo ang sulat mo sa ere. Pero hindi mo naman inaasahan yun. Dito lang sa kwartong ito. Halika't tingnan mo. Oo, kita mo yan, di ba? Kapilya yan. Kung ang anak mo magiging pari, dapat may kapilya siya. Oo. Ha? Binabasbasan ka ni Papa Francisco. Mas maganda kung meron ka nito. Oo, tama. Hindi ko ginawa. Wala ako nito. Hindi mo madalas makita na mayroong kapilya sa loob ng isang ari-arian na ganito o kahit sa mga ari-arian sa pangkalahatan. Kadalasan ay nasa labas ito. Sa Italia, di ko alam ang masasabi ko rito. Magandang marmol din sa ilalim niyan. Sandali lang. Ay wow! Ang daming lamok na lumalabas. Anong ginagawa nyo dyan? Hindi lang maganda sa Italia ang mga lamok. Oh, mga lamok at insekto. Oh, sandali. Oh. Tumatawag si Francis. isang flip phone. Isang lumang flip phone na LG. At siyempre isang maganda. Oh, at kung bubuksan mo, nandun pa rin yung anong tawag mo doon, hosties. O hostis Olandes. Sa tingin ko, Ano nga ulit yun? Katawan ni Kristo yun. Sa totoo lang, paborito kong parte noon sa simbahan nung bata ako ang pagpunta sa harap para kunin ang katawan ni Kristo. Hindi yung alak. Hindi yung alak, ibigay mo yung alak. Ibig kong sabihin, hindi naman kami ganoon kasama sa Europa. Nandito pa rin ang Biblia. At pagkatapos, ang mga bulaklak sa lahat ng dako. Maganda ang altar. Maaaring ito sina Luigi at Maria na ikinakasal. Pagkatapos, magagandang window panel doon. May stained glass, napakaganda ng pagkakagawa ng tingga. Totoong mga ito. Maganda pa ang kondisyon. Nagtataka ako kung saan sila inilagay. Oo, siguro nasa loob lang din ng ari-arian. Isang magandang chandelier ang nakasabit dito. May ginto at sa itaas nito ay may maganda tayong dome na kisame. Vaulted ang tawag nila dito sa Italia. Pero hindi naman talaga ito vaulted. Ginawa lang ito para sa itsura. May mga upuan din dito. Napaka-pribadong kapilya ito na meron tayo. Oh. Napakaganda at pribadong kapilya. Wow, kakaiba talaga ito. May gusto ka pa bang banggitin tungkol dito? Gusto ko talagang tingnan ito. Hindi ko alam kung ano ito. Oh, Pwedeng may totoong mga bulaklak dito. Mas maraming larawan at mga bagay at mga lamok at mga hayop. Sige. Ang kapilya, gusto mo bang daanan ito? tinitingnan ko na nga ito. Oo, kasi parang greenhouse ang itsura niya. Oh, medyo hindi matibay sa ilang bahagi.
Ang gaganda ng mga kulay dito. Oh, Sa tingin ko noon, napakagandang lugar nito. Dati bang may mga stained glass panel dito? Mukhang pareho ang format pero medyo kakaiba nga. Pero magkaiba sila. Hindi. Hindi, pero yung format at sukat. Oh. At heto pa ang isa pang palatandaan na ang mga taong ito ay talagang sobrang relihiyoso. Siyempre, may kapilya sila pero meron din silang larawan ng Lourdes dito. Si Maria na nagpapakita sa isang kuweba. Oh. Ha? Sige, dahan-dahan tayong pumunta sa kabila ng ari-arian. Sobrang dahan-dahan. Oo, kakaiba rin ang kwartong to. Grabe, ang galing. Oh, isa rin ito sa mga paborito kong kwarto dito. Sa lugar na to, siguradong ito ang kainan ng pamilya. Tingnan muna natin ang kisame. Mukhang plaster ito, may mataas na chandelier. Siguro para sa ambience. Sinubukan nilang likhain dito, 4 na upuan sa paligid ng mesa. Hindi naman marami. Hindi, pero magandang marble na mesa. Wow. Yan ba ay marble? Berdeng marble? Oo, may marble na hiwa sa ilalim. Or print lang ba yan sa ilalim o kung ano man? Tingnan mo yan, ang ganda niyan. Maganda. Ay, may maluwag na salamin dito. Sige, Oo, medyo peke yan. Pero siguradong maganda ang kulay ng marble na to. oh, hindi ko alam kung meron talagang ganito. Oo, maganda siya, pero sobrang maalikabok dito sa loob. Oo. Oo, pati ang television nilang entertainment system. Oo, ang lupit ng unit na yun. Seleco, parang Italian brand na hindi ko pa naririnig. Wow, Seleco. Nakita mo ba yung mga kurtina dito? Ang ganda ng mga kurtinang yon, nakasabit sila sa buong kwarto at may napakagandang sofa dito sa ilalim. Oh, magandang tambayan to. Oo, sigurado. At nahikayat din ako sa pirasong ito. Oo, ang astig talaga nito. Ang Italia ay isa ring naval power noong ika-17 at ika-18 siglo. At ito ay isang Santa Maria. Hindi. At oo, malamang may mga barko silang ganito noon. Maganda. Ha! Astig ang libangan mo. Hindi ko alam kung ikaw or iba ang nag-assemble nito. Pero gustong-gusto kong makakita ng mga modelong barko sa mga abandonadong lugar na ganito. At ilan pang mga litrato ng pamilya na naiwan dito. Tingnan mo sila, Mario at Luigi. Hindi Mario. Mali yata ako. Ang dami ng beses. Pasensya na talaga. Oh, Mabait siya. Napakabait na matandang babae. Oh, ha. Sige. Isa pang daybed. Marami na tayong nakitang daybed ngayon. Sa Italia, mahilig silang mag-siesta. Sa tingin ko, Gusto ko itong estatwa. oh wow. Ang ganda talaga ng estatwang kahoy na ito. Sobrang mythical pa. Okay, ang ganda ng kwarto. Akala ko may nakakalimutan tayo. Oo nga pala. May nakakalimutan tayo. Ang ating mga galaw. Sa palagay ko, ito ay tungkol sa kasal. Tingnan mo yan. Napakadetalyado ng mga larawang ito. Oo. Naghahanda na sila para sa araw ng kanilang kasal. Malamang yun ang piraso na may salamin sa araw. Isa siyang pari ng mafia. Wow, ang ganda ng photo album na yan. Oh, tingnan mo yung simbahan, salamin sa mata at salamin sa mata. Parang Jonestown yan. Pasensya na. Ay wow, Diyos ko. Dito nila isinusuot ang mga singsing. Oh, kamangha-mangha. Talagang kamangha-mangha. Oh, ang huling larawan. Napakaganda. Sa tingin ko, diyan sila ikinasal. Oo. 50 taon na ang nakalipas. O baka higit pa ngayon. May binabanggit ba itong petsa o iba pa? Hindi. Ha. Sige, lahat. At pagkatapos, may kwarto pa tayo dito na kailangan pa nating ipakita. Oh, baka ito ang paborito kong kwarto. Oh, Dahil lang sa kisame, di ba? napaka-unique ng kisame na ito. Parang krus ang itsura. Oo,
mo. Sa palagay mo, kaya nila ginawa yon? Hindi, mas parang simbolo ng plus kaysa krus. Oo, at medyo mas pahaba pa. Dapat iba ang disenyo ng kwarto. Oo, grabe ang astig ng kisame. Diyos ko, oo. At mukhang ito ang naging opisina ni Luigi o Maria. At oo, malamang dyan, pwede ka ring dumaan dito mula sa looban. Oo nga. Kung kailangan nilang tawagin ang isang tao, tulad ng sa pag-uusap, pwede silang dumiretso mula pabrika papuntang bahay. Daan-daan at daan-daan na mga litrato ang nakakalat dito sa mesa. Saan ba tayo magsisimula? Mukhang extension ito ng isang kasal o baka parang Sa tingin ko, iba ito. o inaugurasyon ng pari o hardinero o kung ano paman. Dahil si Maria rin ay ganon. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero sabihin na lang nating pinagpala dahil wala akong mas magandang salita. Oh, Pinagpala rin ni Papa Francisco para sa 15 taon ng serbisyo. oo, tama. Kaya maaring ito na nga, alam mo, mukhang mas moderno ito. Oo, posibleng ganun nga ang nangyari. Sila ay sobrang relihiyosong mga tao na may malalim na koneksyon sa maraming tao sa relihiyosong komunidad. Karamihan sa mga litrato na nakikita natin dito ay kasama ang mga kardinal, pari, at mismong Santo Papa at mga obispo, lahat ay may kaugnayan sa relihiyon. Matibay ang pananampalataya dito. Ito ay mula pa noong 1971 talaga. Oh, Wow! may tahi dyan. Oh, ang binyag ng isang bata, Diyos ko! At pagkatapos, nakakita rin kami ng diaryong ito dito mula 13 ng Disyembre, 1977, eksaktong 7 buwan bago ako ipinanganak. Pero ito ay boop, 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 boop. Si Pico ay kaibigan ng pamilya at siya ang pari. O hindi ko na lang susubukan ng isa sa mga simbahan dito sa aming lugar. Oo, nailipat nila ang katawan niya. Nabendisyonan din ako ni Papa Francisco at malaking bagay iyon. At iyon, oo, kaya siya nandito. Oo, malalim ang ugnayan sa relihiyon. Sa tingin ko, si Mario talaga ang pinakamalaking ugnayan sa relihiyon ng pamilyang ito. Tama, si Mario. Oo, isa pa rin siyang relihiyosong tao sa ngayon. Side table, tingin ko matagal na yon. Oo, may mga kabayo. Sa tingin ko rin ganon. Ang astig talaga. Yung Dragon Ball Z. Oh. Sa tingin ko para kay Mario yon. Oh, pwede mong isipin na ganun. Ako. Oh, nandito rin sinasabi na Pico. Si Pico yan. Tungkol yan sa kaibigan nila, si Papa, ang pari. Hindi yan interesante maliban dito. Oo nga. May ilan pang mga larawan. Kunin mo lang ang mga pinakamagaganda doon. Tingnan mo, dito kami pumasok sa lugar sa ilog, sa gilid ng ilog. Mukha ng bulok. Oo, ibig kong sabihin, 700 taon nang nandito ang pabrika, kaya siguradong napakatatanda na ng mga litrato dito. Sige. Ang astig niyan. Pumipili lang ako ng ilan dito. Oh, nasa sala o sa kainan yan. Sa tingin ko. Oo nga. Pero iba pa rin ang kabinet na yon. Oh, ang ganda. May iba ka pang larawan? Dapat ba akong magpatuloy? Totoo, Oo, kumuha ka lang mula sa ilalim. kukunin ko ito para tapusin na. Ganyan talaga ang mga Italyano. Maraming estilo. Para sa akin, isa sila sa pinaka-stylish sa mundo. Pinakamagagandang kasuotan sigurado. Pumunta ka sa isang gasolinahan ng alas 8 ng umaga. Sa umaga, halos 70% ng tao roon ay naka-Amerikana o maganda ang suot. Oh, mukhang astig. Ilan pa sa mga bagay dito sa kwarto na talagang kailangan naming ipakita ay tiyak na itong chandelier. Oo, grabe. Ang ganda ng piraso na yan. Sobrang lupit din ng gawa sa salamin dyan. Oh, ang ganda talaga. At isa pa palang bagay na nakalimutan natin ay itong likurang bahagi dito. Oh. Hall 3. Tari Mighty ni may na malamang nakasabit pa rin ang ulo ni Luigi. Pumanaw na si Luigi. Si Maria, hindi kami sigurado. Baka buhay pa siya, baka hindi na. At pagkatapos, ang upuan sa ilalim nito, napakagandang gawa sa bakal.
Ibig kong sabihin, siya ang magiging maliit na boss dito. Oh, ha. Oh, parang kutsilyo sa kulungan, ha? Sige na, tama na. Tuloy na tayo. Oh, Maganda yan. Maganda ang hallway na yan. Talagang maganda. May daan paakyat dito at parang nasa loob tayo ng palasyo. Tingnan mo sa likod ng mga kortina. Oh, Tingnan mo ang kisame look. Oh, nandun din. Oh. Ipapakita sana namin sa'yo sa itaas. Pero ayan, oo, ipapakita na lang namin. oh. Sa kasamaang palad, maraming nangyayaring pagnanakaw dito sa lugar na to. At ang itaas ay winasak na rin. Oo, kaya ito ang lugar ng tulugan. Siyempre, ipapakita natin ang ilang bagay dito. Dito natulog ang pamilya. Maganda talaga ang mga kwarto, pero marami ng pagkabulok at kung ano-anong nangyayari dito. Uy, ang ganda ng sandalan na yan. talagang maganda. Tingnan mo kung paano baluktot ang mga biga. Oh. Siguradong mahirap gawin yan. Magagandang estatwa. Oo, tingnan mo. Isang pader, scones. Oo. Marami pang relihiyosong artipakto at lahat ng nasa loob nito. Uy, sabi mo litrato nila. Oh. Oh, album ng postcard siguro. Oh. Oo, Van Gogh. Oh, ito ay amag lang Van Gogh. Ha, hey ha. Nakakadiri ang kwartong ito. Sa tingin ko ito ang master bedroom, pero tingnan mo ang kisame na yan. Ay, grabe. Tingnan mo, dati ang daming plasterwork dito, pero Ito ang kwartong tinulugan ni na Luigi at Maria. may tapiserya pa nga dito sa pader. Maganda. Sa tingin ko maganda pa rin ang kwartong ito. Oh. Astig ang pagkabulok dito. Gandang pintura. Oh, kinakagat ako ng lamok sa lahat ng sulok. Oh, Nakakatakot. Mga kurbata, Amerikana at iba pa. Ayos yan. Oh, napakaganda. Napakagandang maliit na kwarto ng mga tao. Oo, pwede mo bang silipin doon sandali? Oh. Oo. Ngayon, meron pa tayong isa pang kwarto dito. Ito rin ay isang napakagandang kwarto noon. Siguradong sigurado. Mukha itong parang isang silid-aralan o parang ganun. May teleskopyo o mikroskopyo kang nakatayo sa mesa. May mga libro sa lahat ng dako at magagandang salamin sa dingding. Tingnan mo ang kisame sa pasilyong ito. Tingnan mo, grabe. Ang ganda. Sobrang grabe talaga. Kwarto pagkatapos ng kwarto. Naging sobrang magulo ang bahay na to sa isang punto. oh, may isa pang tapiserya dito. Oh, talaga bang maganda itan to? Maganda nga. Oo nga, nandito lang ito sa gilid. Ang mga lamok na lumilipad dito ay nahuhuli sa sapot ng gagamba. Isang banyo. Oh. Pero ang magagandang kisame pa rin. Oh. Ano to? Iyan ay kakaibang kusina. Sobrang kakaiba niyan. Parang bukas ang buong kisame dito. At parang nasa loob ka talaga ng pabrika. Oo, sige. Talagang astig na lugar. Pero ngayon, para tapusin ito, gusto naming ipakita sa inyo ang baryo na nakakabit sa lugar na ito. Tara na doon no, ngayon. Dito makikita natin ang inabandonang baryo na nakakabit sa pabrika. Naniniwala kami na dito rin nakatira ang mga nagtrabaho sa pabrika. Maglakad-lakad tayo dito at ipapakita ko sa inyo itsura nito ngayon. Kita nyo naman, lahat ng mga gusali dito ay inabandona na. Isa na itong ghost town. Oh, kita nyo lahat ng gusali dito. Sa palagay ko, daan-daan ang mga manggagawang tumira rito noon. Wala na silang lahat at ang natira na lang ay isang maliit na aktibong bahagi sa likod dito kung saan may mga tao pang nagtatrabaho.
Kaya sa tingin ko, naging kahanga-hanga ang paggalugad na ito sa ghost town na to, sa pabrika, at sa buhay ng mga taong ito. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo, i-like, mag-subscribe, at mag-comment. Kita tayo ulit sa susunod na linggo. Hindi, alam ko na magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamanghamanghang episode.